ay mangusap po sa atin. Sige po. So yan, napakabuti po ng ating Panginoon. Talagang ang lahat ng papuri, pasasalamat ay talagang nakalaan po sa Kanya. Amen po ba? So I believe na yung bawat isa po sa atin, ang Diyos po ay naging tapat sa mga nagdaang araw. At gaya po ng ating napag-aralan last week na tinuro po ng ating pastor, tayo po ay na-redeem na sa sumpa. Amen po ba? So tayo po ay na-redeem sa sumpa, kaya naman tayo po ay makakaranas ng matinding pagpapala at himala mula sa Panginoon. At sa umaga po na ito, ayahan niyo po na magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So antayin lang po natin yung ating PowerPoint mga kapatid para sabay-sabay po natin masimulan. So yan. So ang ating pong pag-uusapan ngayon ay kung paano matatanggalin ang sakit ng ulo. Masakit kasi ulo na yan. So ang ating pong pag-aaralan ngayon mga kapatid ay, sabihin nga po natin, do not worry. So yung sa katabi mo, do not worry. Yan. So huwag kang mag-alala mga kapatid. Alam ng Diyos na ang bawat isa po sa atin na pumunta tayo ngayon, meron tayong inaalala. Totoo ba? Inaalala natin yung kinabukasan, pasokan na naman. Paano kaya yung baon ng anak ko? Tama ba? Inaalala natin paano bukas. Let's say sa mga nag-aaral, inaalala natin kung meron pa ba tayong babaunin. Diba? Bibigyan pa ba tayo ng magulang natin. Dahil inaalala mga magulang, inaalala natin kung saan tayo kukuha ng pera para masustentuhan. Tama ba? Yung ating mga anak. Kasi naalala natin na kung paano ba tayo kakain pa. Nag-aalala mo ba tayo doon? Diba? Iniisip ba natin yon? Diba? Na papadalan kaya ako ng anak ko pag due date na naman, katapusan na naman. So, ano ba yung mga bagay na inaalala natin? Alam niyo po, gusto kong sabihin po sa inyo, alam ng Diyos na sa mga oras na ito nag-aalala ka. Alam ng Diyos. Pero hayaan po ninyo na yung pag-aalala po na yan ay palitan ng Diyos ng pananampalataya. Ng pagtitiwala sa Kanya. Amen po ba tayo doon? So, bigyan ko po kayo ng mga halimbawa na kung saan ay ang pag-aalala ay kung bakit ba ayaw ng Diyos na tayo mag-alala. Okay? Scientific explanation mga kapatid. Worry. Ito mga kapatid, English po siya. Pero kung gusto nyo magkaroon nito, picturean nyo na lang. So, ito po ang naidudulot po sa atin ng pag-aalala. Okay? Yung stress hormone release. So, digestive issues, sleep disturbance, muscle tension, headaches. So, isa-isay natin. So, pagka pala tayo ay nag-aalala mga kapatid, tayo po, especially sa mga high blood. Okay? Tumataas po yung ating dugo. Diba? Nagkakaroon pa tayo ng may mga pagkakataon na hirap tayong matulog. Yung ating mga katawan ay sumasakit ang ulo, at mas mabilis po tayong kapitan ng sakit. Alam niyo po ba yun? So lumalabas mga kapatid, ang pag-aalala pala ay walang magandang maidudulot sa buhay natin. Eh, tanungin mo yung katabi mo, bakit ka nag-aalala? Tanungin mo, kausapin mo naman, bakit ka nag-aalala? Eh, wala naman palang magandang naidudulot ito. So yung ating pong immune system ay humihina po dahil sa pag-aalala. Scientific explanation po yan mga kapatid. Meron kwento na gusto ko pong i-share sa inyo. Okay? Meron pong dalawang magkaibigan. Actually hindi pala sila magkaibigan. Naging magkaibigan lang sila sa hospital. Parehas silang may sakit. So ang sakit po nila mga kapatid ay sakit sa, sabihin na, mental issues. Okay? So hindi naman sila baliw, pero meron po silang mental issues. So yung dalawa po na ito ay pinag-eksperimentohan po ng mga doktor. Okay? So ang isang tao, sabihin natin na si Renz na lang yun, tsaka si Ian yung isa. Okay, yan. Para ma-determine natin ano. So si Renz, ang sabi sa kanya ng doktor, sa loob ng 40 days, kasi bibigyan sila ng gagawin. Okay? Sa loob ng 40 days, ang isusulat mo, Renz, ay yung lahat ng bagay na inaalala mo. Wala kang ganito, paano yung anak mo, paano yung kinabukasan mo. Okay, intindihan natin, ang sinusulat ni Renz ay ano? Mga alalahanin. Ngayon naman si Ian, ang pinasulat sa kanya ng doktor ay mga bagay na pinagpapasalamat niya.
Okay, yung mga bagay na positibo, na ikaw ay buhay, ikaw ay malakas, ikaw ay, di ba, hanggang ngayon, nasa ospital, may pambayad. So, yun po ang pinasulat sa kanya. And after 40 days, mga kapatid, nakita ng mga ng mga doktor, na yung tao, si Renz, na pinasulat nila ng mga alalahanin. Araw-araw po ito araw-araw. So pinasulat po ng mga alalahanin ay mas lalong lumalayo sakit. Okay? Ngunit si Ian, na pinasulat ng mga doktor ng mga positibong bagay, alam niyo kung ano nangyari? Gumaling agad. Now, lumalabas mga kapatid na ang pag-aalala at yung bagay na inuutos sa atin ng Panginoon ay napakahalaga po. Tayo po magbe-benepisyo. Kaya pala sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala. Sabi ng Diyos na huwag mo intindihin yung mga bagay na ito. Sabi po, sa biblical naman tayo, mga kapatid. Scientific na naintindihan natin na ang pag-aalala ay walang maidudulot na maganda. Amen? Amen. So sabi po dito sa Kawikaan, chapter 12, verse 25. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. So hindi kaya mahina yung loob natin, dahil tayo ay laging nababalisa. Pero ang sabi ng Diyos, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Now, ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Gusto mo ba na humina ang loob mo? Mag-alala ka. Di ba? Pero kung ayaw mo na humina ang loob mo, kung ayaw mo na humina yung pananampalataya mo sa Panginoon, ay sabi ng Diyos dyan, magandang balita ay may dulot na kasiglahan. No, basahin po natin ang salita ng Panginoon. Di ba? Kung may mga pagkakataon na tayo po ay nag-aalala, sa natural na buhay po talaga natin, masasabi natin na parang, totoo naman, lagi naman talaga tayong nag-aalala. Tama ba? Amen. Pero wala po kasi kung nabasa sa Biblia na natural lang na mag-alala. Ang sinasabi ng Diyos, huwag kang mag-alala. Alam na, kasi ganito yan mga kapatid. Tayo po ay Kristiyano na. Paalala lang. Di ba? Kasi kung yung normal na tao nabubuhay sa pag-aalala, normal yun. Ang gusto ng Diyos, tayo ay mamuhay ng above normal. Di ba? Yung hindi tayo pumapareha sa kanila, kung sila nag-aalala, ang gusto ng Diyos, ikaw hindi nag-aalala. Amen pa ba tayo doon? Na makikita natin kung bakit pa sinasabi ng Diyos na huwag tayong mag-alala. Bigyan ko kayo ng isang quotation, mga kapatid. Picturean nyo na lang. Kapag sobra ka sa pag-aalala, malamang kulang ka sa pagbabasa. Tama ba? Kasi kung alam nyo na, mga kapatid, talagang proven and tested na talagang yung salita ng Panginoon, pagka binabasa po talaga natin, nagkakaroon tayo ng pag-asa. At gusto ko po tandaan nyo po ito mga kapatid, yung pag-asa po natin buhay. Hindi po patay. Kung yung ibang relihiyon, kung yung ibang mga tao sa mundong ito, yung sinasamba nila, alam mo yung pinaglalaanan nila ng buhay nila, kahoy, sabihin natin na patay. Hindi mabubuhay muli, pero tayo, mga Kristiyano, ang pag-asa po natin ay buhay. Kaya naman kung magbabasa po tayo ng salita ng Panginoon, mas lalo po tayong palalakasin ng ating Panginoon. Kaya minsan pa, sabihin mo sa katabi mo, sarili mo, huwag ka mag-alala. Diba? Sagot tayo ng biyaya ng Panginoon. Alam ko po, na alam po natin ito, yung may passage po sa Bible na kung saan ay tinuturo po ng Panginoong Jesus yung about sa pag-alala. Tama ba? Nabasa niyo ba yun? Sa Matthew chapter 6. Yun. So yun yung sinasabi, nung time po na yun, ang Panginoong Jesus po ay nagtuturo sa mga tao sa pamamagitan po ng mga talinhaga. And ito ang sinasabi ng Diyos. Excited ka na ba? Kaya tatanggalin natin yung mga pag-aalala na yan at papalitan po natin ng pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi dito ng Panginoon, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Gaya ng sinabi ko kanina, alam naman ng Diyos na meron naman talaga tayong responsibilidad kasi tao tayo Alam ng Diyos na may mga pagkakataon na nangangailangan ka ng bagay nito. Kaya lang kasi kung ikaw ay mag-iisip ng mabuti, kung pag-aaralan mo ng maayos, may naidudulot ba ng
maganda yung pag-aalala ko? Nasasagot ba yung problema ko sa pag-aalala ko? Di ba? Isipin lang natin. O mas lalo lang tayong nai-stress na may mga bagay tayong problema, isip tayo ng isip, pero wala naman tayong, di ba? Wala namang nangyayari. Hindi naman nagbabago. Pero alam ng Diyos yun. Kaya nga sinasabi niya dito, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Next, sabi pa dyan, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at katawan, kaysa damit? Now, tanungin ko kayo, kayo ba ay may buhay? Kayo ba ay may katawan? Hindi ba sabi ng Diyos, hindi ba't mas mahalaga ito? Kung yung bagay na mas mahalaga ay nasa iyo, ano pa kaya yung mga bagay na ang liit-liit lang sa Panginoon? Now, meron po ba tayong nakikita na mas halaga pa sa buhay natin? Meron po ba? Meron? Now, bigyan ko kayo ng example ha. Pipiliin ko kayo ngayon mga kapatid. A or B? Tanong ko lang sa inyo mga kapatid. Dahil ikaw ay may buhay, sino dito may buhay? Amen. Taas yung kamay. Amen. May buhay ha? Kung papipiliin kayo mga kapatid, ano pipiliin nyo? Buhay o pagkain? Buhay. Pangalawa, buhay o makapagmurong bataan? Ay, hindi, joke lang. Makapag-travel? Buhay o ano? Buhay. Di ba? Pangatlo, buhay o magandang bahay? Buhay. Isa pa, buhay o magandang sasakyan? Buhay. Buhay o kayamanan? Buhay. Mga kapatid, lumalabas na lahat ng bagay na nakita ninyo, kung wala kang buhay, aanin mo. Tama ba? Nagkaroon ka ng pagkain, kaya lang patay ka na, paano kakainin? Di ba? Nagkaroon ka ng, nakapag-travel ka, kaya lang, kinuha naman yung buhay mo. Di ba? Uwi ka ng bangkay, umalis kang buhay, uwi ka ng patay. Aanin mo yung magandang bahay kung hindi ka naman makakatira doon. Di ba? Try to think of it. Aanin mo yung sasakyan kung wala ka namang buhay. Aanin mo yung magandang, hindi na excited to. Aanin mo ang kayamanan kung wala ka naman ng buhay. So lumalabas mga kapatid, ikaw na naririto ngayon, mahalaga ka. Diba yung bagay na hinihingi mo sa Panginoon, tingnan mo yung bagay na binigay niya na sa'yo. Diba? Tama ba? Para mas makalimutan natin yung pag-aalala, lagi mong tatandaan habang may buhay, may pag-asa. Amen. Amen po ba? Tandaan mo po ito mga kapatid, dahil ikaw ay may buhay, may katawan, ikaw ay malakas, ikaw ay nakakapagpuri sa Panginoon. In fact, nakakapunta ka pa nga sa church eh. Yung tama ba? Hindi ka nasa kung saan man, di ba? Ikaw nakakapunta ka sa church, nakakapagpasalamat ka sa Panginoon. Hindi ba mas mahalaga yung bagay na yun kaysa sa mga bagay sa mundo? Lagi mo tandaan, para mapagtagumpay mo yung pag-aalala, lagi mo tandaan ito. You are valuable. Okay, sabihin mo nga, I am valuable. I am valuable. So, ibig sabihin, tayo po ay mahalaga. Tayo na narinito ngayon. Ito lagi ko itong naririnig eh. Meron ba kayong pagkakataon na let's say sabihin natin, kumpleto tayo ng katawan? Tama ba? Di ba? Wala tayong mabibili sa palengke na kamay. Tama ba? Wala tayong mabibili sa palengke na kung ano-ano mang parts sa isang tao. Alam mo kung bakit? Kasi sobrang halaga po niyan. In fact, kung bibilin mo nga may mga tao na nagbebenta ng kidney, may nagbebenta ng mga ganitong mga organs nila. In fact, yung value nun, sobrang halaga eh. At yung may dudulot naman nun sa tao, mga kapatid, priceless. Kaya gusto kong tandaan po natin mga kapatid na tayo po ay mahalaga. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ay mahalaga. Ikaw ay mahalaga. Amen. So mahalaga po ang bawat isa sa atin. Bakit ba tayo naging mahalaga? Okay, basahin po natin ang salita ng Panginoon para mas lalo natin maintindihan. Baka kasi hindi natin maintindihan kung bakit ba ako naging mahalaga. Mahalaga ba ako dahil meron akong pera? Mahalaga ba ako dahil meron akong ganitong bagay? Meron akong magandang buhay? Yun ba yung definition ng Diyos
ng kahalagahan mo. Hindi mga kapatid. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Roma chapter 8 verse 32. Sabi dito, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait. Sino po ito? Ang Panginoong Hesus. Sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Now, gusto ko pong tandaan niyo po ito mga kapatid, na ang binigay po sa atin ng Diyos ay ang kanyang anak. Okay? So, alam po natin na kung gaano kahalaga yung anak. Ang mga magulang tanong ko sa inyo, papayag ba kayo na ibigay niyo yung anak niyo sa katabi niyo? Papayag kayo na hindi niyo kakilala, hindi niyo man lang kaano-ano, ibibigay niyo yung anak niyo? Di ba, pinaglalaban mo pa nga eh. So ano ibig ko sabihin dito mga kapatid? Kung yung anak nga ng Diyos Ama ay ibinigay sa'yo, mahalaga ba yon? O di dahil binigay sa'yo, itinuturing ka ng Diyos na mas mahalaga? Amen. Kaya dapat mga kapatid, yun yung tayuan natin. Na dahil ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ganun pala ako kahalaga. Ganun pala katindi yung pagmamahal sa akin ng Diyos. At sabi niya dito, hindi lang spiritual kasi itong tinutukoy ng Diyos ay anak ay hindi niya pinagkait sa atin. Ito po ay yung ating kaligtasan. Pero sabi dito ng Panginoon, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Now, hindi lang spiritual. Ibig sabihin, even yung ating physical ay gusto at nais ng Diyos na pagpalain tayo. Amen ba? Ganon tayo kahalaga. I-imagine niyo po yun. Pagka tayo po ay nag-research sa Google, mga kapatid, pagka tinignan niyo doon yung mga world's richest man, alam niyo po kung ano yung tawag sa kanila? Di ba ang naririnig niyo po ito, yung net worth? Naririnig niyo? Alam niyo ba kung bakit nagkakaroon sila ng net worth? Sabi niyo, please. Alam niyo kung bakit? Habang lumalaki po yung kanilang mga pag-aari, tumataas po yung net worth. Ito, example ko sa inyo si Manny Villa na panood ko lang kagabi. Alam niyo ba na ang net worth niya ay 599 billion? Wow! Di ba, 1 billion nga lang, sobrang saya mo na eh. Siya 599. Now, alam niyo kung bakit? Kasi siya po yung pagmamayari niya po yung Amelia, tama ba? Pagmamayari niya po yung Olo. Now, eto tingnan niyo ito. Si Manny Villar ay naging net worth niya yung ganun. Bakit? Sa bagay na meron siya. Ano ba yung bagay na meron ka? Ano ba yung meron ka? Di ba nasa yung Panginoong Hesus? Kung iisipin mo mga kapatid, yung net worth ni Manny Villar, walang-wala sa net worth mo yun dahil sa Panginoong Hesus. Amen? Di ba dahil nasa atin ang Panginoong Hesus, isipin lang natin. Di ba? Damdamin natin na yung Panginoong Hesus na Diyos. Di ba? Yung Panginoong Hesus na kaya gumawa ng lahat ng bagay ay nasa atin. Ano pa kaya yung mga bagay na nasa mundo lang na ito? Di ba? Kaya bakit tayo mag-aalala? Tayo po ay secured physically. Amen po ba tayo? Hindi po tayo pababayaan ng ating Diyos. And we are also secured spiritually. Huwag kang mag-alala. Di ba? Bakit yung buhay mo sa mundong ito secured? Amen po ba tayo doon? Tayo po ay secured dahil sagot po tayo ng dakilang biyaya ng ating Panginoon. Alam niyo po, sinasabi dito ni David sa Awit chapter 49 verse 5. Ito para mas maintindihan po natin. Sabi niya dito, hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipanak ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambok sa yaman ay nananalig, dahilan sa yaman nila ay tumaas ang pag-iisip. Next verse, hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos, hindi kaya mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. And last verse, ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak, hindi sapat. Now, ito basahin po natin ulit yung verse. Yan, sabay po natin basahin. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay tubos, hindi kaya mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang
imagine that mga kapatid. Kahit gaano kadami yung pera mo, kahit ikaw pang may-ari ng buong mundo, hindi daw ito mababayaran ng kaligtasan na tinanggap mo. Hindi ka ba masaya? Di ba? Hindi mo ba maiisip sa sarili mo na napakahalaga ko pala? Bakit ko inaalala yung mga bagay na ito na panandalian lamang? Ang binigay sa akin ng Diyos panghabang buhay. Amen ba? Ang binigay sa atin ng Diyos ay pang walang hanggan. Yung binigay niya yung kanyang anak, kaya tayo po talaga ay secured. Yung halaga natin ay hindi natin kayang isipin. Okay? Hindi natin kayang bilhin yung bagay na tinanggap natin mula sa Panginoon. Bigyan ko kayo ng isang quotation mga kapatid. Sabi dito, ang halaga mo ay hindi nakabase sa tingin ng ibang tao sa iyo. Ito ay nakabase sa tingin ng Diyos sa iyo. Na kung ikaw na Kristiyano, alam mo na ikaw ay mahalaga, mga kapatid, maiintindihan mo na hindi dahil yung buhay ko ay mahalaga, hindi ako basta-basta bibigay sa mga bagay na walang kwenta. Okay? Bigyan ko kayo ng example. Kung ikaw, sarili mo, alam mo na Kristiyano ka, mga kapatid, hindi ka, at dahil alam mo na mahalaga ka, alam mo na ikaw ay pinahalagahan ng Diyos, mga kapatid, ano pa yung mga bagay na nagagawin mo na hindi mahalaga? Mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Alam niyo po, yung tao na naiintindihan niya yung halaga niya, hindi agad-agad bumibigay sa tukso. Bakit mahalaga ako ba't ko papatulan to? Diba? Kung kayo ay nakakita ng mga bilyonaryo, ba't nila pag-aasayahan yung, sabihin natin yung tao na ito, na walang-wala? Ba't mo pag-aasayahan yung mga bagay na, alam mo yun, diba? Kaya nga diba lagi nating nababasa. Kung ikaw ay matalino, at meron kang nakaaway na sabihin mong hindi matalino, pero pinatulan mo yung hindi matalino, lumalabas na hindi ka rin matalino. Na kung ikaw ay mahalaga, yung bagay na kasalanan, yung mga bagay na hindi maganda, ay kinuha mo, yung bagay na hindi mahalaga ay sabihin natin na ginawa mo, mga kapatid, lumalabas na parang hindi mo naiintindihan kung gaano kakahalaga. Okay, may mga pagkakataon bang ganon na nasusubok tayo. Meron po akong kwento sa inyo na ito po ay pastor po namin sa Light, okay, sa amin pong company. Now siya po kasi ay galing po siya ng, I'm not mistaken, galing po siya ng Europe. Okay? Sa Europe po mga kapatid, pagka po ikaw ay papauwi na, napakadami pong nag-o-offer sa inyo ng mga loan. Okay? May mga loan. And mga kapatid, hindi lang basta-basta loan ha. Kasi ang pinapaloan po sa kanila ay million. Let's say 1.5 million ang pinapaloan sa kanya. Okay? Nung time na siya po ay pinapaloan, kasi alam na uuwi Na hindi pa kayo nagtataka na uuwi na sa Pilipinas, bakit pinapaloan pa? Tanong niyo ako bakit? Kasi, pag po kasi yung mga loan sa lugar po na yon ay naka-insured. Now, kung yung pastor po namin na yon ay pinaloan nila at umuwi, hindi magbayad, naka-insured yun. Ibig sabihin, babayaran pa rin yun. Kaya pala, actually maraming Pilipino gumagawa nun sa ibang bansa na talagang naglo-loan sila ganyan, biglang yaman, hindi na binabayaran. So, siya naman, ang ginawa niya, mga kapatid, tinanggihan niya. Okay, pauwi na siya, pumunta siya dun sa bangko at sinabi niya, hindi ko po ito matatanggap. Now, pinipilit po siya na sabihin sa kanya, pinipilit siya na tanggapin niya. Kasi babayaran naman tama? Kaya pinipilit pero talagang nanindigan siya na hindi niya tanggapin. Alam niyo kung bakit? Kasi ito ang paninindigan niya. Yung pera na yon mauubos. Alam niyo, yung pera na yung malulong sa kanya. Pero alam niyo, dala-dala niya habang buhay. Iniisip niya na meron siyang nilokong tao, meron siyang pera na hindi na binayaran. Ubus na yung pera, pero yung isipan na gano'n, dala-dala. Now, gano'n tayo mga kapatid. Yung bagay na yan, sabihin natin magpapasaya sa'yo, panandalian, pero dadalhin mo yan habang ikaw ay nabubuhay. Now, yung lagi mong tayuan na mahalaga ako sa Panginoon, lagi mong tayuan na hindi ako bibigay sa bagay na ito. Bakit? Walang halaga to Mas mahalaga yung Diyos ko, mas mahalaga yung gagawin ko sa Panginoon. Amen po ba tayo? Amen.
Sabi dito, mayroong kwento sa Bible mga kapatid. Isang kwento sa Genesis. I believe na alam niyo na din ito. So Genesis chapter 25 verse 29. So sabi dito, minsan si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Alam niyo yung story, tama ba? Siya naman pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na ako. Bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito, itinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Diba, mga utak? Sabi niya, sumagot naman si Esau. Payag na ako, sabi ni Esau. Aanhin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Now, ito lagi niyong tandaan mga kapatid. Yung katayuan mo sa Panginoon, huwag mong ipagpalit sa sabaw. Okay? Huwag mong ipagpalit. Kasi napakaganda na ng katatayuan natin sa Panginoon kung gaano tayo pinahalagahan ng Diyos. So, now, every time na magkakaroon ng tukso, every time na magkakaroon ng struggle, magkakaroon ka ng problema, lagi mong tandaan, ito lang ba yung tatapat na halaga sa akin? Yung sabaw na ito. Alam niyo po, napakahalaga po ng pagiging panganay that time. Kasi ikaw po yung ibe-bless. Di ba? Ikaw yung magiging susunod sa magiging tatay. Di ba? Tama ba? Pero pinagpalit niya. Para saan? Para sa sabaw. Saglit. Masaya ka ngayon, pero bukas, hindi ka na masaya. Na may mga pagkakataon na mga babae, narito huwag mo pagpalit yung plano sa iyo ng Diyos sa tambay na pogi. Pwede na yan. Laging ang gusto ng babae, laging may pogi sa dulo. Pero huwag niyong niya mga kapatid, napakahalaga na ang pipiliin mo o yung aantayin mo talagang yung tao na may takot sa Diyos. Amen. Di ba? Laging yung kasi pang lifetime yan. Di ba? Kung tayo ay merong mga gagawin sa desisyon sa buhay natin, lagi natin iisipin, ito lang ba yung halaga ko? Di ba? Amen po ba tayo doon mga kapatid? Amen. Ito ba, sinasabi sa atin ng Panginoon kung gaano tayo kakalaga. Masdan ninyo ang mga ibon. Okay? Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba tigit kayong halaga kaysa mga ibon? Now, sino dito yung magsasabi na mas mahalaga yung ibon sa kanya? Meron ba? Wala, di ba? Yung ibon, nakikita natin dyan, palipad-lipad lang. Di ba? Sabi nga ng Diyos, hindi sila nagtatanim eh. In fact, kinakain pa nga yung mga nakabilad ng palay. Ano? Tama ba? Pagka nagkaroon ng harvest, talagang yung ibon, makmak, nakikikain. Hindi sila nagtatanim, hindi sila nagtitipon sa kamalig, pero ano sabi ng Diyos? Ngunit pinapakain sila. Now, ang tanong niya, hindi ba higit kayo mahalaga kaysa mga ibon? Tama ba? Mahalaga kayo kaysa mga ibon? Na lumalabas mga kapatid na yung halaga natin sa Panginoon na hindi mo kaya sabihin. Kaya every time na ikaw ay haharap sa Panginoon, umarap ka dahil mahalaga ka sa Kanya. Amen? Kumbaga pagka po tayo ay mananalangin, may mga tao po kasi na nananalangin talagang, alam niyo yun, talagang parang nanlilimos. Hindi ganun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, humingi ka, bakit tatay mo siya? Amen po ba? Amen. Tatay mo siya. And second thing na lagi natin tatandaan mga kapatid, second point. Unang point natin ay, you are valuable. Ikaw ay mahalaga mga kapatid, huwag niyong kakalimutan. And pangalawa, basahin natin mga kapatid, you are His child. Now, every time na tayo po ay haharap sa Panginoon, lagi mong tandaan, anak ka ng Diyos. Kaya nga tanda po natin sa Matthew chapter 6 verse 9, tinuruan ng Panginoong Yesus na manalangin yung mga alagad. Na ganito kayo manalangin. Ama ko, hindi po sinasabi doon na ang panalangin mo ay ganito talaga. Okay, kaya marami tayong nakikita na kung manalangin, iisa yung pattern. Ulit-ulit. Kahit kakain ka, yun pa rin ang yun pa rin ang ipag-pray mo kasi yun ang alam mo. Hindi. Ang gusto ng Diyos, humarap ka sa Kanya bilang anak.
Pumarap ka sa Kanya bilang tatay mo siya. Kaya nga ama ko eh. Kaya napakahalaga mga kapatid malaman po natin o tayuan natin yung salitang anak tayo ng Diyos. Okay? Ano ba yung mga pribilehiyo? Now, sa gobyerno mga kapatid, bilang mga Pilipino, yung tayo po ay naging Pilipino, may mga privilege. Tama ba? Sumali tayo sa SSS, sa PhilHealth, may mga privilege. Now, papayag ba ang Diyos na maging anak ka niya, na wala ka man lang maging pribilehiyo? Tanong ko sa inyo, papayag kaya ang Diyos? Di ba hindi? Ito ang mga pribilehiyo na maging anak ng Diyos. So, 7 lang ito, pero I believe na mas marami pa. Okay? Picturean niyo lang mga kapatid kung gusto niyo pagbulay-bulayan. So, unang bagay na meron po tayo, security, authority, intimacy, assurance, inheritance, discipline, and family likeness. Now, saan po natin ito makikita? Biblical po yan mga kapatid. Basahin po natin sa Roma, chapter 8, verse 15. Sabi dito, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Now you have the security mga kapatid. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagpukpok upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos, authority. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama ko, Ama ko. That's intimacy. And sabi sa verse 16 and 17, ang espiritu ang nagpapatotoo. That's the assurance. Kasama ang ating espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At yamang mga anak tayo ng Diyos, tayo mga tagapagmana, inheritance ng Diyos, at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, which is the discipline, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So yan po yung ating katatayuan sa Panginoon. Pag bulay-bulayan mo, basahin mo, na ikaw ay anak ng Diyos. Bakit ba ako mag-aalala? Anak ako ng Diyos eh. Imagine niyo ito mga kapatid. Si Harmony, si Harmony. Yung anak ko, ito, lahat kasi sa atin din naging anak, tama ba? Amen. Tama ba? Lahat sa atin nagdaan sa pagiging anak, pero hindi lahat magiging magulang. Tama ba? Hindi, especially pagka hindi ka nakapag-asawa. Diba? So, share ko lang. So, lahat tayo naging anak. Now, dumating ba sa pagkakataon na inisip mo na hindi ka papakainin ng tatay mo? Kausapin niyo ako, please. Ako kasi hindi eh. Bakit? Tatay ko eh. Tama ba? Tatay ko eh, alam ko na alam ko pagka lalo na nung bata ko hindi ko inaalala yun. Kasi alam ko na yung tatay ko, pakakainin ako eh. Now, kung ikaw, alam mo na tatay mo siya, alam mo, yung tatay mo ay Diyos, hindi ba dapat mas malaman mo o mas lalo kang mawala ng pag-aalala? Bakit? Siya may-ari ng mundo. Tama ba? Siya may-ari ng lahat. Kaya ano ba yung mga bagay na hindi niya ibibigay sa atin? Bigyan ko ng example. Sa mga nag-aaral, let's say college, ikaw ba mag-aalala ka na hindi ka makakapagtapos? Gayong yung tatay mo ang principal ng eskwelahan. Hindi, kausapin niyo ako, di ba? Ikaw mag-aalala ka ba, hindi ka makakapagtapos? Tatay mo, principal ng eskwelahan mo. Di ba hindi? Baka nga kahit hindi ka pumasok, makapagtapos ka eh. Bakit? Principal. Ano ba? Ikaw ba natatakot ka na mawalan ka ng trabaho? Yung tatay mo, may-ari ng kumpanya. Di ba hindi? Tama ba? Kahit na pumasok ka, mag-type in ka lang, uwi ka na. CEO, may-ari. Mga kapatid, hindi mga alalahanin yun. Ano pa? Ito pa isa. Mag-aalala ka ba kung makakakain ka sa Jollibee kung tatay mo may-ari? Di ba hindi? Totoo ba? Now, ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Bakit ka mag-aalala sa pagkain? Hindi sa akin naman lahat yun. Di ba? Bakit ka mag-aalala sa bagay na nasa mundo na ito? Sino ba may-ari niyan? Mga kapatid, kung bubuksan natin yung ating kaisipan, bakit ba ako nag-aalala sa mga bagay na to? Di ba? Kung sa mga bagay, tao lang yun, mga kapatid. Tao lang yan, no? Principal. Pero alam mo na makakapagtapos ka. Ano ba meron ka? May Diyos ka. Di ba? Remind ko sa inyo, mga nag-aaral, may Diyos tayo. Kaya makakapagtapos ka.
Di ba? Ba't ka matatakot na mawalan ka ng kita? Mawalan ka ng trabaho? Ano ba yung tatay mo? Higit pa sa CEO. May-ari ng buong mundo. Ano yung bagay na hindi niya kayang ibigay sa'yo? Try to think of it, mga kapatid. At ano ba yung mga bagay na pinag-aalala mo? Gayong yung tatay natin sa langit, may-ari ng lahat ng bagay. Kaya niyang patubuin ng halaman o yung bungang kahoy na pwede natin kainin. Kaya ano yung bagay na pag-aalalahanan mo? Eh kung sa tao nga, pwede hindi ka mag-alala sa Diyos pa kaya. Di ba? Sa tao na nakikita mo na, di ba, meron tayong mga pagkakataon, kilala tayo sa gobyerno, meron tayong kilala sa HPG, ang lakas ng loob natin. Di ba? Kahit wala tayong helmet sa pag-umapap natin. Bakit? Kasi meron tayong kilala, ang lakas ng loob natin. Di ba? Kilala natin si Mayor, katingin natin si Mayor. Eh kung yung tao nga, di ba? Yung tao nga na itutulot sa'yo, nawawalan ka ng pag-aalala. How much more yung Diyos mo? Sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, the earth is the Lord's, and everything in it. Lahat ng bagay ay sa Kanya. Ang may-ari ng buong mundo ay ang Diyos. And gusto ko sabihin sa inyo, tatay mo siya. Diba? Tatay mo, daddy, papa. Diba? Nakakatuwa lang isipin, mga kapatid, nakakagalang. Pagka naisip mo yun, na yung tatay mo ay ang Diyos, ang may-ari ng lahat ng bagay. Ito pa, example ng Panginoon ha. So ano ba yung sinasabi ng Diyos dito? Na sinasabi niya na ama natin ang Diyos. Ito sa Mateo chapter 7. Pinaliwanag ito ng Panginoon. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak. Mga magulang, sabi dito ng Panginoon, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Now, ang tanong, humihingi ka ba? Baka gusto natin magkaroon ng bagay pero hindi naman pala tayo humihingi. Now, ang gusto ng Diyos, humingi tayo sa Kanya dahil Siya ay mabuti. Amen? Dahil Siya po ay magbibigay sa atin. Kaya mga kapatid, tayuan po natin na every time na umaharap tayo sa Diyos at tawag mo sa Kanya, Ama, ayuan mo yan, anak ka niya. Kaya ano pa yung mga bagay na hindi niya ibibigay sa'yo kung ikaw ay anak ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos dito, tuloy natin yung verse ha. Kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo ay kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Now, nakakawala ng pag-aalala mga kapatid. Lalo na kung alam mo na ang Diyos mo yung backer mo. Tama ba? Lalo na kung alam mo na yung Diyos mo yung supplier mo. Yung source mo ay ang ating Diyos Ama. Hindi ba nakakawala ng pag-aalala yun? Na yung pinaasahan mo ay hindi nauubusan. Di ba? Yung inaasahan mo ay hindi kayang limitahan. Amen po ba tayo doon mga kapatid? Kaya napakahalaga na alisin po natin yung ating pag-aalala. Tandaan po natin tayo po ay mahalaga sa Diyos. Pangalawa, tayo po ay anak ng Diyos. Tayuan po natin yan. Tayo po ay anak ng Diyos. And sabi pa niya dito sa verse, tuloy natin, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Now, ano sinasabi dito ng Panginoon? Ngunit higit sa lahat. May higit pa ba doon? Wala, hinigitan niya lahat. Lahat daw ng bagay ay mas unahin mo. Mas bigyan mo ng halaga ang kaharian ng Diyos, sabi ng Panginoon, at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya, ito ang pinakamaganda, ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay. Now, may mga bagay ba na hindi kaya ibigay ng Diyos? Wala, sabi dito, lahat ng bagay ng ayon sa kanyang kalooban. Now, Englishin natin mga kapatid. Ito, kabisado natin ito. Sabi dito ng Panginoon, but seek first His kingdom and His righteousness,
And all these things will be given to you as well, will be added unto you. Now, third thing na kailangan natin gawin, mga kapatid, ay we must seek God. Okay, hanapin natin ang Panginoon, hanapin natin yung kalooban ng Diyos. Sabi po sa salita ng Panginoon, sa Mateo chapter 7, sabi po dito, ask and it will be given. Okay, magtanong ka daw, manghingi ka, at ito ay ibibigay sa'yo. Seek and you will find. Sabi pa dito, knock and the door will be open to you. For everyone who asks, receives. And the one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be open. Now, may mga bagay na hinihingi tayo sa Panginoon na ibinibigay ang Diyos. Pero may mga bagay din, mga kapatid, na kailangan mo palang mag-seek para makita mo. Kasi mga kapatid, ito kung ikaw ay pumunta sa church na ito para umattend, pwede ka nang umuwi. Alam mo kung bakit? Naka-attend ka na eh. Pero kung pumunta ka dito kasi gusto mong maranasan ng Diyos, mga kapatid, pagpapalain ka talaga ng Diyos. Matatagpuan mo talaga kung ano yung hinahanap mo. Di ba? Kung pumunta ka dito kasi gusto mong maranasan ng Diyos, yun talaga yung nagsusumpungan mo. Di ba? Pero kung pumunta ka lang dito para umattend, naka-attend ka na. Pero iba, mga kapatid, kapag pumupunta tayo dito, na gusto kong maranasan ng Panginoon. Kaya ako nagtataas ng kamay kasi gusto kong purihin ng Diyos. Di ba? Kaya halos malagot yung ugat-ugat mo kakanta, di ba? Kahit na sumasakit yung mga paa mo, talagang umiinda ka sa Panginoon. Alam mo kung bakit? Kasi gusto mo na pasalamatan ng Diyos. Now that is the one that is seeking the Lord. And sabi pa doon, knock and the door will be open. Now may mga bagay talaga, imagine niyo po yan, progressive yan eh. Pansin nyo, una, humingi. Pangalawa, naghahanap na talaga. And pangatlo, talagang kumakatok. Now, may mga pagkakataon pa sa buhay natin, meron tayong gustong mangyari. Baka kailangan mo lang ay mag-seek, unahin mo ang Diyos. Baka kailangan mo lang ay patuloy na unahin ang kalooban ng Diyos. Patuloy na mapaglingkuran mo ang Diyos. And sabi diyan, and it will be given to you. And it will, you will find kung ano yung hinahanap mo sa Panginoon. Now, may kwento sa Bible, mga kapatid, na mababasa natin. Na kung saan itong tao na to ay sobrang abala. Diba? Sobrang abala. Pero yung gagawin mo lang naman pala ay simple lang. Diba? Kasi sa totoo lang, mga kapatid, ito, na-realize ko lang, ang pag-aalala ay nagdudulot sa tao ng pagiging abala. Diba? Kung ikaw ay nag-aalala sa buhay mo, sa kakainin mo, sa kaperahan, alam mo yung tao gawa ng paraan. Abalang-abala. Diba? Lahat ng bagay ginagawa. Pero hindi nyo ba naisip na, bakit ganun? Kulang pa rin. Bakit ganun? Diba? Nag-feel pa rin. Hindi kaya dahil ang gusto ng Diyos, ay unahin natin siya. Diba? Lagi natin unahin yung kalooban niya. At ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag niya lamang. Ito ang kwento na ng mga kapatid sa Lucas. Okay, chapter 10, verse 38. Pwede po ba natin basahin lahat? Next verse. Next verse. So yun ang kwento, mga kapatid. Di ba? Kung iisipin natin, mga kapatid, tama naman. Di ba? Dahil nagkaroon ang Panginoong Hesus ay dumating sa kanilang bahay. Tama ba na asikasuhin naman? Tama ba? So sabi dito, si Martha naman ay abala sa paghahanda. Kaya dumating sa point na talagang lumapit na siya sa Panginoong Hesus. Bakit hindi kay Maria lumapit? Tanong ko sa inyo.
Naisip niyo ba? Kasi gusto niyang ipakita na Lord, gusto niyang mismo marinig sa Panginoon na maganda yung ginagawa mo. Ikaw, Maria, tamad ka, tumulong ka doon. Maybe, that's the point kung bakit sa Panginoong Hesus siya lumapit. Kasi akala niya, yung ginagawa niya, mabuti sa harap ng Panginoon. Pero ba kayong ganon? Na lumapit ka sa magulang mo na, Papa, si ganito, may ginawang kalokohan, pero yung pinalo, ikaw. Bakit? Kasi hindi mo binantayan eh. Diba? Ikaw yung mas matanda eh. Serious na ba yun? Kasi pinababayaan mo, pero ito yung gumawa ng mali. No, ganito. Ang gusto niya, di ba, ang naisip niya, mag-direct sa Panginoon. Bakit ako yung may ginagawa eh? Di ba, ako yung tulong na tulong dito eh. Baka pagka sa Panginoon ako lumapit, baka ako papuran nito. Di ba, baka ako yung sabihin na purihin naman ako nito. Pero nagkamali siya. Di ba? Sabi pa nga niya, ayan, Panginoon, baliwala ko ba sa inyo? Na pinababayaan ako ng kapatid ko? Di ba? Lord, hindi naman nakikita. Di ba? Dami-dami kong ginagawa eh. Nagpapakapagod na nga ako, hindi naman nakikita. Sabi niya po, sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Akala niya, mainam yung ginagawa niya. Di ba? Akala niya, porket na napapagod siya, porket ginagawa niya yung mga bagay na yun, eh meron na siyang karapatan na gano'n. Meron na siyang kakayanan o sabihin natin na karapatan na sabihin sa Panginoon. Pero sabi sa kanya ng Panginoon, instead na purihin siya, sipag mo naman, bait mo naman, sunurin mo naman. Sabi sa kanya ng Panginoon, ngunit sinabi ng Panginoon, Marta, nababalisa ka. Diba? Nag-aalala ka masyado. Diba? Kabalang-abala ka sa maraming bagay. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kapatid, pagka ikaw ay abala, pagka ikaw ay nag-aalala pala, sa mga bagay-bagay, eventually ikaw ay nagiging abala. Sobrang busy mo. Bakit inaalala mo yung mga bagay eh? And sumusunod yung katawan mo na nagiging abala. Ayan, sabi ng Diyos sa kanya, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit, iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. No, lagi po natin pipiliin mga kapatid na unahin ng Diyos. Okay? Lagi po natin pipiliin na kung meron na tayong gagawin. Actually, mga kapatid, kung tayo po ay mga magulang, meron po tayong mga tinuturuan, meron po tayong mga nililid. Minsan kasi mahirap talagang i-insist, mahirap ituro na ito gawin mo. Kasi lalo na pagka may sabihin natin isip. Pero alam niyo kung ano yung knowledge na inano sa akin ng Panginoon. Pagka pala tayo ay merong tao na gustong turuan, meron tayong tao na gustong sabihin natin na i-correct. Huwag mo pala siyang i-correct, talagang i-direct na. Alam niyo, ipakita mo lang sa kanya kung ano ba yung mas mahalaga. Okay? Kung yung bago, let's say sa mga kabataan kung ngayon ay gusto nyong mag-girlfriend, boyfriend, kasi sa totoo lang, pagka pinagbawalan kayo, mas lalo kayo nabubumigil. Tama ba? Nagtatago. Di ba? Naglilihim. Sikreto lang namin to Di ba? May mga ganun mga. Pero, ang dapat pala, ipakita mo sa kanya na yung bang bagay na pag-boyfriend, pag-girlfriend na yan, ay mas mahalaga sa nakalaan sa iyo ng Panginoon. Papiliin mo lang siya. Ano ba yung mas mahalaga? Now, sa buhay natin dito sa mundo, ano ba yung mas mahalaga? Di ba? Ano ba yung sinasabi ng Diyos na mas pahalagahan mo? Sinabi ba ng Diyos na mas pahalagahan mo yung bagay na meron ka ngayon? Na trabaho mo? Sinabi ba ng Diyos na mas pahalagahan mo yung pag-aaral mo? Talagang gagawin ko yung... Hindi ko sinasabi huwag niyong gawing ipawalang bahala. Pero ang sinasabi ko dito, mas bigyan mo ng halaga. Diba? Kasi kung yung bagay na yun, sabi nga nila, huwag mo nang tanungin kung importante ba yun. Huwag mong tanungin kung kaya mo ba. Ang lagi mong itanong is, mahalaga ba? Now, kung mahalaga sa iyo yung ginagawa mo sa Panginoon, nauunahin mo. Diba? Tama ba? Kasi naniniwala ako na kung ano talaga yung mahalaga sa iyo, yun talaga yung uunahin mo. Kaya sabi ng Diyos, bigyan mo ng halaga eh. Ang sabi ng Diyos, unahin mo eh. Ang sinabi ng Diyos, hanapin mo. Kaya ang sabi niya sa salita niya, ngunit higit sa lahat. Higit sa lahat, walang papantay eh. Ay bigyang halaga ninyo ang karya ng Diyos.
Hindi naman ang ibang bagay eh. Ang sabi ng Diyos ay ang kaharian niya. At hindi po iyon natatapos lang doon. Bakit? Kasi may pangako siya na ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na inaalala mo. Now, ganun pala kabuti ang Panginoon. Kasi pagka ngayon ikaw ay nag-alala at hindi mo inuna ang Panginoon, alam mo yung pag-aalala mo na yan, hanggang libingan mo na yan. Pero sa Diyos, mag-alala ka ngayon, unahin mo ang Diyos, yung inaalala mo, bibigyan niya ng kasagutan. Nang mamili tayo kung ano yung gusto natin unahin. Ang gusto ng Diyos ay unahin natin siya. And for the last verse, mga kapatid, ito ang sabi ng Diyos, magandang verse. The lions may grow big and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. So yung mga leon daw ay, yung mga batang leon ay nangihinaman din. Yung mga leon ay nagugutom din. Pero yung tao daw po na lagi na hinahanap ang Diyos, nagsusumiksik sa Diyos, ay hindi kailanman mawawalan ng mabubuting bagay. Amen ba? Na ano ibig sabihin nito mga kapatid? Sa buhay po natin, minsan para tayong leon. Ano ibig sabihin nito? Minsan umaasa tayo sa lakas natin. Okay? Umaasa tayo sa katalinuhan na meron tayo. Sa kakayanan na meron tayo. Pero ang sabi ng Diyos, the lions may grow big. Now, ano ba ang lion, mga kapatid? Diba, tinuturing siya na king of the jungle. Ang leon ay tinuturing na mabagsik, matapang. Diba, kung nakikita natin sa mga TV, na kaya niyang magpabagsak talaga even malalaking mga kaaway. Pero ang sabi ng Diyos, tinan mo, kahit na yung leon, tingnan mo, ay nangihinaman din. Sila ay nagugutom. Ano ibig sabihin? Malakas sila. Matalino. Itinuturing na hari ng kagubatan. Pero dumadating sa point na nagugutom pa rin sila. Dumadating sa point na sila po ay nangihina. Pero, yung daw tao na umaasa sa Diyos, yung tao na inuuna ang Diyos, ay hindi mawawalan ng mabubuting bagay. Hindi ba napakagandang mapakinggan sa Panginoon yun? Na yung palang bagay na pinanghahawakan ko ngayon, yung katalinuhan na meron ako ngayon, na pinupuri ng ibang tao, eventually darating yung panahon, ay hindi na rin siya maaasahan. Yung lakas na meron ka ngayon, darating yung pagkakataon na hindi mo na rin siya maaasahan. Bakit? Kasi nagkakaedad ang tao, humihina ang tao. Pero isa lang ang sinasabi diyan ng Panginoon. Lahat ng tao, ikaw bata, hanggang sa tumanda, pag inuuna mo ang Diyos, hindi ka kailanman mawawalan ng mga bagay. Now imagine niyo yung mga kapatid, napakabuti po ng ating Panginoon. Ito, imagine ko sa inyo. Kung nung time na kayo ay pinanganak, hanggang sa panahon natin ngayon, ni minsan ba pababa ang bilihin? Di ba kahit sino ang ilagay, kahit sino ang maluklok, na nangangako, paangat ang bilihin, paangat ang gastos, mga kapatid. Imagine niyo yun. Pero bakit hanggang ngayon buhay tayo? Di ba? Imagine niyo yun, tumataas yung halaga ng bilihin, pero hindi mo nakikita na yung halaga mo sa Panginoon ay hindi kayang tumbasan ng mga bilihin. Di ba? Yung halaga mo sa Panginoon hindi kayang tumbasan ng mga bagay sa mundo. Ito, na-experience niyo ba to? Especially sa mga 80s, 90s, 70s, 60s, 50s. Na-experience niyo ba to? Yung dati pag nagluluto ka ng noodles, maraming sabaw. Tama ba? Narinig na lang ngayon yan ng mga kabataan. Pero hindi nila na-experience siguro. Na pagka nagluluto ka ng isang noodles dati, yung sabaw, isang tabo. Diba? Bakit? Kasi ang dami nyo. Kailangan mong pagkasyahin. Tama ba? Na-experience yun? Na-experience nyo ba ito? Na sabi nga ni Renz nakaraan, pagka lang graduation, tsaka ka nakakapunta ng Jollibee. Pag may handaan, pag may special na okasyon. Pero ngayon, hindi na eh. Pagka nga nag-trade ka ngayon, Jollibee agad, dati hindi. Now, imagine niyo ito mga kapatid. Tumataas yung bilihin, pero bakit na-afford mo pa rin? Di ba binibigyan ka ng Diyos? Ito, baka na-experience nyo pa ito. Pagka nagluto ka ng itlog.
2 itlog. Ang ginagawa nyo, hindi, kinakalat nyo, tama ba? Pagka nga nakita mo, parang pambalot ng lumpia eh. Di ba? Bakit sobrang lapad? Alam, na-experience namin yan kasi kami, puro lalaki. Puro lalaki, ang bihira. Alam niyo ba, pag nagsayang, isang sayang lang namin, alos 1 kalahating kilong bigas. Isang sayang lang yun ha. Sa isang araw, halos nagiging 4 na kilo yung namin sinasayang. Puro lalaki eh. Ito, baka na-experience nyo ba ito? Kailangan nyo kasing magkasya. Di baling konti sa ulam, bawi sa kanin. Na-experience nyo pa ba ito? Na pagka kumain kayo ng hotdog, uunahin nyo muna yung balat. Tama ba? Ako na-experience ko yun. Ngayon, hindi na. Yung hotdog, 3 subo na lang ngayon. Ano ibig sabihin mga kapatid? Yung bagay na naranasan natin noon, ngayon nararanasan mo pa ba? Di ba hindi na? No, napakabuti ng Panginoon, napakabuti ng Diyos na sa kabila ng mga bagay na naranasan natin noon, pero dahil tayo ay nagpapatuloy sa Panginoon, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Di ba yung mga bagay na hindi natin kayang mabili noon, ngayon, di ba? Pamaya-maya lang, nandun ka na. Pamaya-maya lang, naibibigay mo na. Ngayon, hindi na uso yung isang ulam lang. Tama ba? Minsan nga, hotdog na yung ulam mo, ayaw pa ng mga bata eh. Ano ibig sabihin? Talagang ang Diyos po natin ay tapat. Ang Diyos po natin ay hindi natin kayang isipin, hindi natin kayang bantayan yung mga bagay na gagawin niya sa atin. Ang gusto lang ng Diyos, tayuan mo lagi na ikaw ay mahalaga sa Diyos. Huwag mong makalimutan yun. Mahalaga ka sa Diyos. Di ba? Pangalawa, lagi mong tatayuan na anak ka ng Diyos. Hindi ka magkukulang. Kung yung ibang ang tatay, di ba? Kung yung tatay nga na hindi mabuti, masama, nagbibigay sa kanyang anak. Okay? How much more yung tatay natin na napakabuti? Yung tatay natin na napakadakila. Hindi kaya niya ibigay yung mga bagay sa atin. And huling bagay mga kapatid, para mas mawala sa atin yung pag-aalala. Unahin mo lang ang Diyos. Unahin mo yung bagay na, kasi sa Kanya mo matatagpuan lahat eh. Di ba? Kaya hindi ka na mag-aalala eh. Bakit? Kasi nakita mo na sa Kanya lahat ng bagay. Di ba? Paano ka mag-aalala? Nakita mo na nga sa Diyos. Nakita mo na ang Diyos natin is a great provider. Bakit ako mag-aalala? Nakita ko na ang Diyos ko ay nagpapagaling. Ang Diyos po natin noon ay siya pa rin hanggang ngayon. Kaya kung paano siya nagpagaling noon, wow! Ang Diyos ko ay nagpapagaling. Bakit ko aalalahanin yung mga bagay nito? Ang Diyos ko ay tapat at hindi nagbabago. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na sa ating buhay kung gusto mo na maalis yung pag-aalala, hanapin po natin lagi ang Panginoon. Magsumiksik tayo sa Panginoon, lagi natin unahin ang kalooban ng Diyos. At sabi niya, pawang idaragdag niya lang lahat ng mga bagay. Kaya sa huling pagkakataon, sabihin nga po natin yung malakas. Huwag po tayong mag-alala mga kapatid. Lagi nating sinasabi na sagot po tayo ng biyaya at habag ng ating Diyos. Amen? Purihin ng Panginoon, tayo po ulit kayo. At magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga paalala sa atin na nagbigay ng kalakasan. At patuloy po na kung meron man po tayong mga bagay na inaalala po ngayon, hayaan po natin na ang Diyos ang kumilos. Hayaan po natin na ang Diyos ang manguna. Tayo po ay manalangin, tayo po ay dumulog sa ating Diyos. And right now, kapatid, kung meron kang mga bagay na inaalala ngayon, mga bagay na hindi mo kayang alisin sa sarili mo, iasa mo sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos. Sabihin mo sa Diyos. Huwag po tayong mahiya. Siguro may mga pagkakataon po na meron tayong mga magulang na kapag nilapitan natin ng ating mga pangangailangan, nagagalit sa iyo. May mga magulang tayo na na-experience na meron tayong mga kailangan, hindi nila na ibibigay. Pero kapatid, gusto kong sabihin po sa inyo na yung ating dakilang Diyos, yung ating pong tatay sa langit na makapangyarihan sa lahat, kayang-kaya niyang gawin lahat ng bagay. Pinapaalala po yan ng ating Diyos na huwag po tayong mag-alala
bagkus, mas lalo po tayong lumapit sa Kanya, manampalataya. You are free to talk to the Lord. Ngayon, kung meron kang inaalala, meron kang mga bagay na hindi mo kaya, mga bagay na hindi mo kaya kontrolin, mga bagay na tanging ang Diyos lang makapibigay ng kasagutan. Sige po, tayo po'y magsalita sa ating Panginoon. Yes, hallelujah, Lord. Alam ng Diyos lahat ng pinagdadaanan natin. Alam ng Diyos yung mga bagay na kailangan natin sa buhay. Ama, na katagpuin niyo po ang bawat isa. Hayaan niyo po ng inyong pong mga salita ay dumaloy po sa aming puso, sa aming pong isipan at maipamuhay po namin ito. Hallelujah. Maraming salamat po, Ama, sa mga oras po na ito. At alam ko po na ngayon pa lamang ay inaalis po na ang aming mga alalahanin. Inaalis mo na, Ama, ang aming mga kabalisahan. At patuloy na pinapalitan niyo po ito ng pananampalataya po sa inyo. Pinapalitan niyo po ito ng kalakasan ng loob, ng katapangan, upang patuloy namin harapin ang bukas dahil kasama-sama ka namin. Patuloy po na sa aming pong mga buhay, patuloy ka namin unahin. Patuloy na ikaw po ang aming masamba, ikaw po ang makapurihan ng aming mga buhay. At patuloy po, Ama, na sa mga oras po na ito, mga bagay na aming inaalala ay tinatanggap na po namin dahil alam po namin na ipagkakaloob po ninyo ito sa bawat isa sa amin. Mga kapatid, patuloy na ang Diyos ay patuloy na hindi tayo kailanman kinakalimutan. Lagi na tayong naaalala at patuloy na iingatan, patuloy na aalagaan dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Maraming salamat po, aming Ama. Purihin ka magpakailanman at patuloy na dakilain ka. Salamat po sa inyong pong mga salita at patuloy na ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba ay binabalik po namin sa inyo. At patuloy na ang bawat isa po sa amin ay hindi na mag-aalala dahil ikaw ang aming kasama. Maraming salamat po sa iyo lahat ng papuri pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. And everyone says, Amen. Amen. Diretso po tayo